Sinong Fondest memory niyo po sa kanya? Ang dami eh. Ang madaling pumapasok sa isip yung generosity. Like, halimbawa nasa LA kami, dahil pinalabas namin yung DH na play, ako yung writer, yung actress ko. Gusto niya siya nagbabayad tuwing nagsha-shopping. So ang ginagawa namin, pag pupunta ko ng electronic store, hindi ko pinapaalam sa kanya. Malalaman ka rin niya, naghahabol lang kami sa loob ng tindahan dahil namimilit siya magbabayad, namimilit ako magbabayad. Hindi ka magtatagumpay sa kanya, eventually siya magbabayad. Ano siya ka-generous? Ano po sikreto niya? Bakit ganun po siya kamahal? And she broke the stereotypes. What was it about her? What was the magic or secret sauce ni Nora Honor po? Kasi she makes everybody feel, lalo na yung mga kababayan niya Pilipino, ako kayo, hindi ako, maski siya gano'ng kataas, halos nasa pedestal na hinahawakan sinasamba. Andun, ang dali-dali niyang maabot. Ang taas niya, ang daling maabot. Bihira ang ganun eh. Usually pag mataas, mataas. Pag mababa naman, mababa. Pero siya na-combine niya yan. Mataas na mataas, pero madaling abutin. And siya mismo po ako. Yayakapin ka niya sa palengke, maski nag-ano ka ng tindera doon. Bababa siya at yayakapin niya. Sa Hong Kong doon, nung pinalabas namin na yung DH, pumunta siya sa Plaza ngayon, doon natin mag-DH. Kulang na lang, yakapin niya bawat isa doon. Thank you po, sir. Thank you. Sir Ricky, Pabo lang po. When I interviewed you sa Cinemalaya 3 or 4 years ago about Nora, you remember that, right? Yes. You said napansin niyo may lungkot sa mata niya. Did that change over the years leading up to now? There's still that. I think andun na yun mula pa ng pagkabata niya hanggang ngayon. Pero I think yung lungkot niya complex. Hindi na sariling lungkot lang. Lungkot din ang mga nakikita niya. Lungkot ng mga ginagawa niya. Because she's selfless. Because, yes, but at the same time, may dala-dala siya eh. Yung pinagalingan niya, andun na eh. Nasa loob niya eh. Hindi niya matatanggal yun eh. Pero, I think what she did was, yung sarili niyang lungkot, ginawa niya ng paraan para makakonekta sa lungkot na ibang tao. And dahil nakakonekta sa lungkot na ibang tao, kumbaga nakakatulong siya na mag-ilog ang mga sugat na ibang tao. And I think yun yung magic ni Guy. Kaya niya naapektuhan ng mga tao. Papakita niya na yung sugat niyo, sugat ko rin. Pwede kong dalhin para sa inyo. I think they see themselves in her. Sir, last question na lang po. Sa dami po ng librong sinulat ninyo, sa tingin nyo, alin po doon yung may hahalin tulad nyo sa personality na Ate Guy? I mean, yung pinaka-essence ng libro. Sa mga nasulat ko, Para kay B, Trip to Quiapo. Tatang at mahimala ng panahon. baka sa sitatan, ano? Kasi si Guy, mahiyain siya, and yet focus ng attention ng lahat. Nagka-gather siya ng mga tao na lalapitan siya, is very charismatic, pero takot siya sa tao. Pag pumupunta kami sa mga public affairs na magkasama, nagtataguan kami kasi mahihain din ako. Eventually, hindi ako magsasucceed, so magtatago siya sa likod ko. And then, nang dumating kami one time sa isang affair sa CCP, sa Abelardo Hall, dahil late kami, sa hagdan kami na upo, pinapalipat kami, ayaw niyang lumipat. Sabi, dito na lang po tayo, maguguluhan pa sila may story. Saka mas komportable siya na doon nakaupo. Kaysa sa nasa taas o kung saan man lukan. Ganun yung personalidad niya. Thank you po, sir. Nice seeing you.